Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yan. Sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao City kagabi. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Mr. President. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Grabe. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Binanggit din ni Duterte ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Tinuligsahan ni Duterte ang kontrobersyal na People's Initiative na nagsusulong ng pagbabago sa ligang batas. What's wrong with the Constitution? Tell me, you want to perpetuate yourself in power. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Pabala ni Duterte, kung ipipilit ang People's Initiative, tiyak magkakagulo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. I hope his doctors take better care of him. Ilang beses nang sinabi ni Duterte noon na umiinom siya ng painkiller na fentanyl para sa injury na idinulot na aksidente sa motorsiklo. Nang tanungin naman ng Malacanang press corps si Marcos kung totoong nagdodroga siya, gaya ng akusasyon ni Duterte. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify. Sini- Yes or no lang naman ha. Categorically deny na ikaw ay addict. Mahirap bang sagutin ng no? Bakit ganun? Bakit di sinagot? Ay nako, grabe. Alam nyo. Eto. Pag-usapan natin yan. Yung banat ni Marcos na fentanyl. Okay, sige. Bira. Kasi una-una sa lahat, simple lang naman eh. Simpleng-simple lamang po ito. Tinanong ka, gumagamit ka ba? Yes or no? Ba't di mo masagot? Okay? Pangalawa, ang sagot mo lang din do sa birada ni Pangulong Duterte, baka naman yung fentanyl, epekto ng fentanyl ito. Diba? O sige, let's give the benefit of the doubt. O sabihin na natin, bigyan natin ng timbang ang sinasabi ni Marcos na fentanyl. Una, ang fentanyl po naman ay legal drugs. Legal drugs po yan. Ibig sabihin, talaga naman piniprescribe yan. So, what the heck? Una yun. Ang tanong, Mr. President, ito tanong lang naman po ito.
ipakita nyo nga ho sa akin kung saang o sino mang doktor ang nagpe-prescribe ng cocaine. Hindi, tanong lang naman po yun, ha? Nagtatanong lang naman po yun, eh. Ha? Meron ho ba sa inyo dito? O, sige ho. Meron ho ba kayong kilala na isang doktor na nagpe-prescribe ng cocaine? Pangalawang tanong, meron ho ba ditong drugstore na pwede mong bilhan ng cocaine? Kasi as far as I remember, sa fentanyl, may mabibilang ka sa drugstore. So what do I mean? Simple lang po. Malayo ang comparison. Alam nyo kung gaano kalayo? Yung layo ng utak ni Bagong Lipunan, ganun kalayo. So malayong malayo. Hindi naman po pinagbabawal yung fentanyl. Bakit mo kailangan i-bring up? Oh, 'di ba? Ganun lang naman kasimple. Ang cocaine, talagang bawal yan at may masamang epekto. Ano ba epekto ng fentanyl? Oh. Sige ho, punta tayo dyan. Punta tayo ho dyan sa fentanyl. Ipakikita lang ho natin. Baka naman sabihin ninyo, hindi tayo patas. Patas ho tayo. O, ito. O, ayan. Fentanyl. Ano ho yan, ha? DEA ho yan, ha? Department of Environment Agency. Hindi. Drug Enforcement Agency ng US. Okay? Official website po yan ng United States. Fentanyl. Okay? O, ayan. Ayan po ang what is their effect on the body? Ayan, ang linaw. Similar to other opioids. Opioids. Pasensya na, hindi po kasi ako nagdodroga kaya hindi ko alam yung mga pag-pronounce. Opioids. Analgesic, fentanyl produces effects such as relaxation, euphoria, pain relief, sedation, confusion, drowsiness, dizziness, nausea and vomiting, urinary retention, pupillary constriction, and respiratory depression. Ibig sabihin po, ang fentanyl, hindi po siya, nakakahay. Opium, yon, opium. Hindi po siya nakakahay. Kasi maraming klase, kahit to sa inumin na alcohol. Meron tayong tinatawag na depressant, yung bababa ka. Yan yung mga vodka. Medyo red wine yan. Ano yung parang, alam mo yun, medyo yung nagwawala ka na. Pag sa alak ko, hindi ko kasi ako sanay sa masyado sa drugs. Hindi po ako Sa alak po, yung mga tequila, yan. Pag binanata mo ng tequila, yan talagang titila bum-bum ganyan, di ba? Ibig sabihin, ano ka niyan, mahahay ka. Ganon din po itong fentanyl. Ang fentanyl po, hindi po yan nakakahay. Hindi po yan pagka nag-take ka, lumayabang ka, lumalakas loob mo, tumatapang ka, energetic ka, passionate ka, hindi ka ganon. Ano po ang fentanyl? Yung sabi nga dito, according to DEA, ayan, ang linaw nila, relaxation, euphoria, pain relief. Ibig sabihin, ganyan ka lang. Parang marijuana. Ganun ang epekto. Sa tingin nyo, the way na magsalita si Pangulong Duterte, the way siya, yung kanyang itsura, ugali, mamaya papakita ko sa inyo, masasabi nyo ba nagfe-fentanyl yung ganyan? Matanda, oo. Medyo nahihirapan na maglakad, oo. Pero pagka-fentanyl po, hindi naman po yan, alam mo yun, hindi ho makakalakad yan na maayos. Hindi ho yan makakasalita ng maayos at matapang. Hindi ho yun. Hindi ganun ang epekto ng fentanyl. Tama, mali. Unless Marcos ihalo sa cocaine. Baka iba na epekto nun.
kasi ang sinasabi ni Marcos, ganun ang dating eh. Di ba? Ang dating nung sinasabi ni Marcos, yung fentanyl, nakakaano yan? Nakakabuang, ika nga. Hindi ho ganun ang epekto ng fentanyl. Sa cocaine, oo. Hindi, kasi tinatanong ko lang bakit ang tingin ni Marcos, ang fentanyl alam mo na,